Another day. Another podcast here at... So now, pakilala muna natin ang ating mga work immersion dahil aalis na sila. Hello po, ako po si Iliana Midge D.L. Rivera. Na-assign po ako sa MRT Department. Hello po, I'm Martin Tansales, also a work immersion student po ay nasa MRE Department. Ako po si Ami Summer Alrenia, Internal Department. So yon, sisimulan natin siya ngayon sa The ball up. question. Okay guys, bunot kayo. Isa muna. Question 7. So, sisimulan natin siya sa katapusan agad. Para sa akin, yung TL ko po is si Ma'am Gia at sub-supervisors ko po, Ma'am Jaja, Ma'am Jochay at si Ma'am Maui po. So, pinasasalamatan ko po sila na in-acknowledge po nila na kaya kong gawin yung kung ano po yung mga binibigay nila sa akin. Special mention din po kay Kuya Yumir at kay Ate Morse kasi chill lang sila tapos yung sa Friday na puro work from home and nakasama po namin sila, they were very welcoming po and very encouraging. For me naman po, I would like to mention MRE Department specifically, ma'am sa Sir Yuban, si Ma'am Raven, tsaka po sila Kuya Yumir, tsaka si Ate Celine. Sila po kasi yung nag-welcome sa amin and yung una ko pong naka-interact. I'm very grateful po for this opportunity sa afternoon and kung paano ako natulungan para magawa yung task ko. For me po, marami po akong ma'am, sirs, ates, kuyas po na na-encounter po. Nung simula po, kasama ko po sila Ma'am Rhea, Sir Louis, Sir John sa MR Department. Thankful ako sa kanila kahit na short, pinalipat agad mo sa internal. Kasama ko po si Kuya Jason, Ate Lea, Ate Jordan, si Sir Dan, si Ma'am Nicole, si Ma'am Paula. Ang dami. Thank you po for everything po kasi ginaid po nila ako kahit clueless po ako sa mga gawain. Okay, so ayun, next questions tayo. So, ang nabunot niya is question number 2. For me po, both po nakatulong sa akin to grow po and become better as a person, a worker po. Masasabi ko lang, parang similar siya at the same time iba since iba naman talaga yung environment sa work tsaka sa school. Pero ang masasabi ko is both enjoyable siya. At least dito sa afternoon, masaya po siya kahit 2 weeks lang po and a new learning experience. Medyo na-pressure ako doon sa sagot niya. Ba't ang ganda? Alam yung sa akin lang kasi parang sa totoo lang mas naging chill ako dito kaysa sa school. Baka masyadong madaming gawain dun sa school. Dito kasi may collaborative experience. Kung sa school kasi may buong araw ka na puro classes and stress talaga. Sunod-sunod, iba-iba yung mga gawain. Dito very, like yun nga, may niche ano ka lang na pagpo-focusan mo na task. And mas... Ano yan? less stressful talaga siya kasi nga mas focus ka yung kailangan mong gawin dito. Hindi ko ba na-pressure sa pangungulit namin? Di ba palagi kami nagpapalike sa inyo? Kasama ba yan sa experience niya? Hindi naman, hindi siya nakaka-pressure. Actually, mas ano ko nga yun, mas bet ko yun kasi straightforward na parang, kahit eto, nag-work ganyan. Sobrang minor lang nung responsibility na yun kaysa dun sa mga ginagawa naman ninyo. Magre-reklamo pa ba ako? Yes, wala ka rin magagawa. Hindi kami aalis hanggat di ka naging wrong. Ayan, so yan, follow, like the Reels Up Upturn Business Solution. Follow nyo din ang Buhay Accountant at Upturn. Next question. Question number 1. Naalala ko po noon, pumasok ako dito extra early. Mga 7:30, nandyan ako sa labas. Ang aga. Bukas naman. Naalala ko. Nandun siya. Nakaupo ako. Tapos nakasama ko pa si Mark. Tapos nakaupo lang kami doon. Tapos tinatanong namin, pasok na ba tayo? Pasok na ba tayo? Katok na ba tayo? And then after nun, pinakilala kami dito. Nahiya pa nga po kami na umupo dito. Kinakabahan po kami kasi nakakatakot po si Ate Linong din. Parang po siyang impress me or you're off.
you're, You're out. yung parang, Full out you're agad. Full out. Ganun. Full out na. Pero nung na-interview po kami, hindi naman, wrong na. Dito naman po sa Upturn, feel ko po na warm pa lang, simula pa lang. After nung interview. Nerves lang po yun. Sige, from interview hanggang last hour. Ang tanda ko pa noon, nung magkaupo kami ni Summer, alam ko si Ate Marcy yung kaharap namin noon. Nag-iintay kami. So yes po, kasabay po namin siya. Naalala ko nun, yung sa interview kasi, akala ko, di pa kami matatanggap kasi parang nagyap lang kami sa interview. After nun, sobrang welcoming nung Upturn and grabe yung, na-exceed yung expectations ko. And yung tanda ko pa nun, yung nagkamali agad ako sa first task ko nun. Pero at least natuto ako kung paano talaga yung process dito. It was fun kasi since first day, ang dami na agad nangyari. Nakakuha ko na yung first task ko, which is nagsulat ako para ako nag-penmanship activity ng bookkeeping. Natandaan ko, nandun ka nakaupo sa kayo. Oo, grabe talaga. Grabe, sabi nila mag-OT sila. Tapos ako, sabi ko, hindi ko na kaya, sakit na nung kamay ko. Carry yung gawain, ganun. Sobrang mga beginner level muna, ganun. Entry, ganun. Entry level. Ayan. Training, ganun. Ang ganda nga nung sistema nila. Dito, ayun, interview, sige, ganun, orientation, introduction ng ganyan-ganyan department, tapos books, gawan. Nagyap na yan. Gusto niyo ba mag-intern dito? Pag-college? Option! Gusto na tanggapin. Gusto daw mag-college. Gali. Part Ano? 2. 4 years ba? Saan na? Oh my God. Okay, next question. Unot. Number? So, number 6 question. In one word. Isa lang ha. Ano may sa akin? Ano? Hindi, yung sa akin, empowering. Ayun, empowering kasi nga, meron kang autonomy dito. Like, binibigyan ka ng opportunity para gawin yung mga task ng like sarili mong diskarte, ganun. Like, bibigay sa'yo, sige, ito yung like resources para gawin mo yun. For me, ang one word ko ay profound. Kasi it's a great experience overall. Na-immerse kami talaga sa environment ng Upturn. Sa akin kasi yung word ko, invigorating. Ano po, ibig sabihin nun, exciting. Trying something new po talaga. Hindi po ako masyadong may gumawa ng work. Pero dito, nahilig po ako kahit na-challenge po ako. And gusto ko po yung mga ganong experience. Nag-improve po ako sa ganong skills. Okay. Ayaw ko din, sasagutin ako. One word pero may explanation. Next number? 4. Unang-una po is, with every experience po, charge head-on. Wow! Charge head-on! Just do your best, and if nalito ka, there are always people there to help you. Isa pa po is, maging assertive. Random, pero huwag kang matakot. May eraser heads. Joke lang. Pakikyo na lang po. Oo, mahala lang po awa. Wala na. Sira na yung trip ko. Like, kasi natatakot ako nung una na manghingi ng task sa partner. Pero like, huwag kang matakot since hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari sa'yo. So, bakit ka mag-a-assume? Sabi nga nila, golden rule, don't assume unless otherwise stated. Wow! Ay, golden rule yun. Sa amin, honesty is the best policy. Sa amin, time is gold. Hindi ba yung do unto others what others to do? Yung sa akin, yung pag-take ng break, dito, 1 oras yung lunch break, tapos meron pang nagulat ako, sabi pa, 3 hanggang 3:30, meron ding break na parang bala ka sa buhay mo, meron daw nag-ML, may Like, importante yung taking a break. Kasi sa akin, yung sa daily routine ko, minsan lang din talaga ako nagtitake ng breaks. Tas dito, mismong office na, mismong workplace na, nagtitake sila ng mga long breaks. Gumagana siya kasi pag after ng breaks, hindi na ako like groggy like yung previous hours. Okay. Like sila pa rin sasabi sa amin, mag-break. Ito mag-break. Kasi kung nasa zone ka na, Low state. ayaw mo lang yung storbo eh. Na break yun, nawala ka na sa Wala ka na. Pero wag tularan, mag-break. Comment po, take a break. Question number 3.
Si Sir Don po, akala namin, mas mungit. Pero kapag unang salita pa lang niya, mag-iiba yung parang kung ano yung expectation mo sa kanya. Iba yung aura niya sa talagang attitude niya. MRE po, sila Ate Celine, tsaka si Kuya Yumer. Sila yung unang nag-welcome sa akin. Pakilala ko, hindi naman ako naka-feel ng any sense ng takot. Base environment na naman ako And kay Sir Yuban, Ma'am Sahay po, hello po, sorry po, lagi ako nangihinat, tas kahit ang dami niyong ginagawa. Ayun, medyo natakot ako nung una kasi syempre regular employee. 1 day, 2 days. Mas hindi, nawala po yung takot ko sa kanila eh. Oh my God, special mention natin si Ate Rufa. Si Ate Rupa yun, the best. Hi the po, best. Ate Rufa! Thank you po sa lahat ng niluluto nyo. It's giving Gordon Ramsay. Wow! Giving Michelin star. Sa akin, ang first impressions ko, sa totoo lang, pina-prioritize ko kasi yung self ko kaysa doon tao sa Paligid. workplace. Kasi kapag hindi ko pina-prioritize yung self ko, kakabahan talaga ako. Yung mga first impression ko sa kanila, kaya nila akong navigate dito sa workplace, ganun. Even dun sa yung nag-tour pa lang and then nagpapakilala, ganun. Grabe, may mga trabaho kayo tapos in-accommodate nyo pa rin yung mga pag-introduce. Oras din yun, syempre. So, thank you for that. Ayun, parang very healthy environment. Yun yung naging first impression ko. Ako naman, naalala ko nun, kapag break time, maraming tao doon sa break room. Yung introvert heart ko, hindi kaya. Tapos, bigla na nung sila Ate Jer, sabi nila, sama ka sa amin. Tapos after nun, na-adapt nila ako. Lagi na ako sinasama. Diba kasama ko po kayo? Saan? Sama. Oo. Siya lang yun nandun, tapos yung dalawa niya. Nagulat kami, mag-isa na lang siya. Nagka-chat kami sa GC. Tapos siya, babalik siya, bibili siya pagkain, parang mamahain ng pagkain. True, ang sarap pagkain ni Mark. Diba lang po yan? Si Ate Celine, lagi akong kinakausap ng mga yan. And parang feel ko lang na, oh, wanted. Nakalimutan ko sabihin, syempre si Ma'am Raven sa MRE din. Ang warm ng presence niya. Yung ang daming nangyayari sa sa MRE. Ang warm and welcoming kami ng presence nila. Yun lang po. Ay, happy birthday po pala. Advance happy birthday or belated kung kailan man ito mapapost. I forgot. Nung simula kasi sa sobrang tahimik ko nun, yung love language lang sa akin ng mga workers, binibigyan nila ako palagi ng pagkain. After nun, sobrang kulit ko na. Parang si Kuya Jason, nagbigay lang sa akin ng crackers, tapos nagiyak na. Diba, Kuya Jason? Ako nung first ko. Anong first date? Ay, kung saan na tayo? Wala na tayong ilang questions? Snake. Kapag aalis na kami. Hi! Okay, for our last question. Tapos na to. Yes, number 5. Number 5. Go. Diba nga po may saying, Golden Golden Rule! I came home a boy, but came back as a man. Mas nag-mature, I think. Mas naging outgoing kasi mahihayin nga po ako. Dito po, lumaki po since warm kayong lahat po sa akin. Ayan. So, sinasabi po namin dito warm pero malamig po talaga yung office. So, magdala po kayo ng jacket. Yes po, dalawang jacket to be exact. Especially kapag nasa business dev kayo. Siguro noong una, mahihain pa ako. Kasi hindi talaga ako sanay makipag-socialize agad. Unless sanay yung mga approach sa akin. Mas natutuwa ako makipag-socialize kahit at dog show man yan or seryoso. Sa akin, ako din introverted ako. Pero yun nga, nabanggit ko kanina na kinailangan ko kumbaga kapalan yung mukha ko, ganun, para lang magawa yung mga tasks na kailangan. So, dito ko na apply yon. Kasi kung sa school lang, kaklase ko na sila, kilala ko na sila last year, same kaklase lang rin. Pero dito ko siya in-apply. And I will say na nakapag-improve ako dun sa part ko na yon. And then yung mga, syempre, yung mga mismong task lang talaga na galing sa mga supervisors ko, kailangan talaga tanungin ko. Hindi pwedeng, yun nga, hiya nga, mas makapal na yung mukha. Ikaw ba, Jason? Introverted ka ba? Ako totoo, introvert ako. Ako din introverted ako eh. Pero minsan, may pagka-extrovert. So, depende lang talaga yun sa crowd. Depende sa people na makakasalamuha mo. Nung first day nga na, pero napansin ko na sa kanila na Ito,
ito pinaka-nahalata kong introverted. Ako si Mark. Kasi tinatanong ko sa taas si Mark, parang ayaw ako i-entertain eh. Oo, may samara loob si Jason. May ginagawa pala Ay, siya, alam ko kinakausap naman. mo eh. Hindi ako maalis sa tabi niya hanggang di niya tinatapos na niya ako. Doon na ba nagtatapos? Hindi, okay na. Ay, meron pa. Go. So, tapusin natin sa last question. Ng 12 na pala. Tara na! Hi! Lunch na kami! Okay, 1, 2, 3, and go. Hi, I am Mars. Hi, I'm Jason. At kami ang Papete Girls. And, this is After Podcast!